Good day, everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study, kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, napag-usapan natin ang simbahan at kung paano tayo tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng Kanyang pamilya. Ngayon naman ay nasa ika-13 paniniwala na tayo, ang paniniwala sa mga nalabi at ang kanilang misyon. Kung ikaw ang huling taong nananatiling tapat sa isang bagay na alam mong tama, magpapatuloy ka pa rin ba? Madali kasing sumunod kapag marami ang gumagawa ng tama. Pero paano kung kakaunti lang kayo? Paano kung karamihan ay lumilihis na sa kalooban ng Diyos? Ito ang usapin na tinatawag ng Biblia na remnant. Ano nga ba ang ibig sabihin ng remnant? Sa simpleng salita, ang remnant ay tumutukoy sa mga taong nananatiling tapat sa Diyos sa panahon na marami ang lumalayo sa Kanya. Sa buong kasaysayan ng Biblia, makikita natin na laging may natitirang grupo ng mga taong pinipiling sumunod sa Diyos kahit mahirap. Halimbawa, sa panahon ni Noe, na puno ng kasamaan ng mundo, halos lahat ng tao ay tumalikod sa Diyos. Ngunit si Noe at ang kanyang pamilya ay nanatiling tapat. Sila ang naging remnant noong kanilang panahon. Hindi sila marami, pero sila ang pumiling sumunod sa Diyos. Ganito rin sa panahon ni Elijah, Daniel, Esther at maging sa mga unang Kristiyano. Kapag ang karamihan ay lumalayo sa Diyos, palagi may mga taong nananatiling tapat sa Kanya. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa remnant sa mga huling araw? Sa Revelation 12:17, mababasa natin, ang dragon ay nagalit sa babae at lumaban sa nalabi ng kanyang binhi, yaong tumutupad sa mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ayon sa talatang ito, may dalawang katangian ang end-time remnant. Una, sila ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Hindi dahil gusto nilang maligtas sa pamamagitan ng gawa, kundi dahil mahal nila ang Diyos. Tandaan natin, ang pagsunod ay bunga ng pagmamahal at pananampalataya. Pangalawa, mayroon silang patotoo ni Jesus. Ang sentro ng kanilang mensahe ay si Kristo. Hindi ang tradisyon, hindi ang tao, hindi ang organisasyon, kundi si Jesus at ang kanyang pagliligtas. Ngunit may mahalagang bagay tayong dapat maunawaan. Ang remnant ay hindi tungkol sa pagiging mas mabuti kaysa sa iba. Hindi ito badge of superiority. Hindi ito dahilan para isipin nating mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa ibang tao. Sa halip, ito ay isang responsibilidad. Kapag tinawag tayo ng Diyos, may misyon tayong gagampanan. At ano ang misyong iyon? Ito ang ikalawang bahagi ng paniniwala na ito. Ang remnant ay hindi tinawag para magtago. Tinawag sila para magbahagi. Sa Revelation 14, mababasa natin ang mensahe ng tatlong anghel. Ito ang espesyal na mensaheng ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang bayan bago ang pagbabalik ni Jesus. Ang unang mensahe ay tungkol sa walang hanggang ebanghelyo. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan kay Jesus. Pinapaalalahanan tayo nito na sambahin ang Diyos bilang ating manlilikha. Okay? Ang ikalawang mensahe ay babala laban sa Babylonia. Simbolo ng pagkalito, maling aral, at paghihimagsik laban sa Diyos. At ang ikatlong mensahe ay paalala na manatiling tapat kay Kristo at huwag sumunod sa mga sistemang lumalaban sa Kanya. Sa madaling salita, ang misyon ng remnant
ay tulungan ng mga tao na makilala si Jesus at maging handa sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Paano natin ito magagawa ngayon? Hindi naman lahat ay mangangaral, hindi lahat ay pastor, pero lahat tayo ay maaaring maging saksi sa ating tahanan, sa paaralan, sa trabaho, sa social media, at sa paraan ng ating pamumuhay. Kapag pinapakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa iba, bahagi tayo ng misyong ito. Kapag nagbabahagi tayo ng pag-asa sa taong pinanghihinaan ng loob, bahagi tayo ng misyong ito. Kapag inaakay natin ang tao kay Jesus, bahagi tayo ng misyong ito. Kaya ang tanong ay hindi lamang, kasama ba ako sa remnant? Mas mahalagang tanong, tinutupad ko ba ang misyong ibinigay ng Diyos sa akin? Mga kaibigan, ang mundo natin ngayon ay puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng pag-asa. Mas kailangan ng mga tao si Jesus ngayon kaysa dati. At ginagamit ng Diyos ang kanyang bayan upang maging ilaw sa madilim na mundo. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Ang remnant ay ang mga taong nananatiling tapat sa Diyos. Makikilala sila sa kanilang pagmamahal kay Jesus at pagsunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi lamang sila tinawag upang manatiling tapat. Tinawag din silang magbahagi ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa buong mundo. Mga kaibigan, maaaring hindi tayo marami. Maaaring hindi tayo sikat. Pero kapag kasama natin ang Diyos, sapat na yon. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat at handang gamitin niya para maabot ang iba. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral ngayon. Muli ako si Mary Me na nagpapaalala. Mary Me mang relihiyon sa paligid natin. Tandaan mo na ang Diyos ay may nalabing iglesia na mayroong malaking misyon at sana ay kasama ka doon. God bless us all.